Kabanata 2271. Tumawa si Dragonclaw dahil sa galit. Huminga siya ng 3 beses at sinabing, akala ko ako ang mayabang. Ngunit sino ang nakakaalam na ikaw, Thomas, ay higit na mayabang kaysa sa akin. Tandaan na huwag masyadong gumawa ng isang bagay, baka ikaw ay mapahamak ng anyabang mo. Tisigot pa lang si Thomas ay bigla niyang naramdaman na may mali sa kanyang katawan. Hindi na siya makaipon ng lakas sa magkabilang braso at binti, dagdag pa nito, nahihilo na rin siya. Nalasan ba ang alak? Ito ay sa labas ng kanyang mga inaasahan na ang Dragonclaw ay talagang gagawa ng gayong maruming pamamaraan. Sa katunayan, hindi na kailangan para sa kanila na gumamit ng ganitong kababaan at maruruming pamamaraan sa kanilang antas. Ngunit ang Dragonclaw ay hindi masyadong pinapansin iyon. Hanggat gumagana ito, gagamitin niya ito. Tuwang-tuwang sabi ng Dragonclaw, alam mo ba kung ano ang inihalo sa alak, Thomas? Hayaan mo akong punan ka. Ito ay isang gamot na tinatawag na heart severance na walang lasa at walang kulay. Kapag ito ay inihalo sa alak at natupok, malalambot ang iyong mga paa at hindi ka makakaipon ng anumang lakas sa loob ng 10 minuto. Sa sitwasyon mo ngayon, Thomas, kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko sa iyo. Oh, yeah. Alam mo ba kung saan ako nakakuha ng heart severance? It is the secret drug of the Caden family and Godfrey was the one who gave it to me himself. Godfrey. Nagulat si Thomas. Hindi pa ba nakatanggap si Godfrey ng $200 milyong mula sa kanya? Nangako ba siya na hindi siya tutulong sa Dragonclaw? Bakit siya bumalik sa kanyang mga salita at nakipagtulungan sa Dragonclaw sa halip? Nagsindi ng sigarilyo ang Dragonclaw at saka ngumiti, akala mo ba wala akong ideya na nakilala mo si Godfrey noon, Thomas? Para sabihin sa iyo ang totoo, sinusubaybayan ko ang bawat galaw mo. Akala mo si Godfrey, tatanggi ka bang makipagtulungan sa akin kung binigyan mo siya ng $200 milyong, napakawalang muwang mo pa rin. Bilang isang negosyante, kumita ng pera ang kanilang ikinabubuhay. Sasabihin nila ang lahat para lang kumita ng mas maraming pera. Paggamat nangako nga si Godfrey kay Thomas, sapat na ang $400 milyong mula sa Dragonclaw upang agad na magbago ang kanyang isip. For starters, Godfrey himself was not a credible person as there are only money in his eyes. Kakampihan niya ang sinumang mag-alok sa kanya ng mas maraming pera. Sinabi ng Dragonclaw, ikaw lang ang may kasalanan sa iyong sarili sa pagtitiwala sa iba, Thomas. Kung hindi mo pa ito napagtanto, hindi lahat ay naglalagay ng kredibilidad ng isang tao na kasing taas ng iyong ginagawa. Tungkol sa pera at wala ng iba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganito ba ang talo ni Thomas? Habang gustong sumugod ng Pisces sa gazebo, agad na naglabas ng baril si Dragonclaw at itinutok ito sa ulo ni Thomas. Tumigil ka nga dyan. If you dare to take another step forward, babarilan ko siya. Palibhas ay walang magawa, tumigil si Pisces sa kanyang mga landas. Pinilit ni Hera na lumuhad si Pisces at itinali ang kanyang mga kamay sa likod. Napagpasyahan na ang kinalabasan. Sinabi ng Dragonclaw, naiintindihan mo na ba? Hindi ko kailangan ng anumang mga bodyguard na magpapasuko sa iyo. Ngunit muli, ang heart severance ng pamilya Caden ay talagang kapaki-pakinabang. Kung ito ay anumang ordinaryong gamot, taya ako ng isang bihasang doktor na tulad mo na matagal ko na itong natuklasan, tama ba? Si Thomas ay hindi makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas ngayon. Para siyang isda sa mga chopping board, naghihintay na katayin. Pumuga ng usok ang Dragonclaw at sinabing, oh Thomas, akala mo may choice ka pero sa totoo lang, isa lang ang resulta sa dulo. Binigyan kita ng pagkakataon. Kung pinili mong sumali sa City Slop, tapos comrade in arms, sana tayo, sayang, sinayang mo ang pagkakataon at tinalikuran mo ang kabaitan ko. Hindi na natin maibabalik ang panahon, Thomas. Alam mo ba kung ano ang halaga ng pagiging mayabang ngayon? Maaari mong pagsisihan ang lahat ng gusto mo sa kabilang buhay. Sino ang mag-aakala na si Thomas, na nakaligtas sa napakaraming pagsubok, ay nahulog sa isang simpleng trick? Ito ay karaniwang isang malaking slip-up. Kabanata 2272. Ngayon, magtatapos ang iyong buhay, Thomas. Paalam. Sa pagtatapos ng araw, ang bawat masalimuot na bagay ay inilagay sa mga simpleng solusyon. Para makitungo kay Thomas, isang baso ng alak at isang bag ng droga ang kailangan. Walang komplikadong pagpaplano o diskarte na kasangkot. Ito na ang wakas.
Akmang babarilan na ni Dragonclaw si Thomas, biglang nanlambot ang kanyang mga paa at nakaramdam din siya ng pagkahilo. Para siyang lasing, hindi makaipon ng kahit isang onsa ng lakas. Ang baril na nasa kamay ni Dragonclaw ay nahulog sa mesa na may malakas na kalabog. Hindi man lang niya nagawang hilahin ang gatilyo para wakasan ang buhay ni Thomas. Sir! Nais ni Heren na tumungo sa gazebo at alamin kung ano ang bumaba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Thomas na matatag na nakaupo sa kanyang upuan habang kinakalog ang baril sa kanyang mga kamay mula sa gilid hanggang sa gilid. Akbang ka pa at hihilahin ko ang gatilyo. Si Heren ay hindi nang ahas na gumalaw ng isang kalamnan. Sa isang maikling panahon, ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Si Thomas, na nasa passive end ay kinuha ang aktibong papel ngayon. Napatulala si Heren at Dragonclaw dahil wala silang ideya sa nangyari. Kakalay ng Pisces, mahinahong sabi ni Thomas. Bagamat galit siya, walang choice si Heren kundi ang makinig sa utos ni Thomas at kinalagan ang Pisces. Sa halip ay pinilit siyang lumuhad ng Pisces. Tanong ni Dragonclaw sa mahinang boses, anong nangyayari? Bakit bigla akong nanghina pero ikaw naman, okay? Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo. Tila si Dragonclaw ang nilason samantalang wala namang masama kay Thomas. Ito ay hindi isang tila tulad nito, ngunit ito ay talagang ang katotohanan. Kalmado, humigop muli si Thomas ng alak at sinabing, ang heart severance ay talagang hinaluan ng alak, ngunit ang hindi mo alam ay uminom ako ng panlunas bago ako pumunta rito, kaya ayos lang ako. Panlunas? Saan nanggaling ang antidote? Nanlaki ang mga mata ni Dragonclaw sa hindi makapaniwala. Nahirapan siyang paniwalaan na kahit sino pa bukod kay Godfrey ang makakabili ng panlunas sa lihim na gamot ng pamilya Cadan. Bukod dito, pinili ni Godfrey na makipagtulungan sa Dragonclaw paano naging posible na binigyan niya si Thomas ng antidote. Bilang karagdagan, paano nalasan ang Dragonclaw? Isang serye ng mga tanong ang nagpagulo kay Dragonclaw. Wala siyang clue kung ano ang napunta. Isa-isang sinagot ni Thomas ang kanyang mga tanong sa mahinahong paraan, pag-usapan muna natin kung paano ka nalason. Talagang napakasimple. Ang heart severance ay hindi lamang gumagana sa alak o inumin ngunit ito rin ay gumagana kung susunugin mo ito. Dihim pala na sinunog ni Thomas ang heart severance pagdating niya kanina. Ang usok ng heart severance ay nakapaligid sa kanila noon pa man. Kaya, kahit hindi inumin ni Thomas ang baso ng alak na hinaluan ng heart severance, malalason pa rin siya. At si Thomas, na nauna nang uminom ng antidote, ay magiging maayos kahit na siya ay nalason. Ang kanyang mga aksyon kanina ay gawa lamang sa harap ng Dragonclaw. Tulad ng para sa Dragonclaw, siya ay tunay na nalason. Kung wala ang antidote, para siyang isda sa chopping board, handa ng katayin. Dagdag pa ni Thomas, tiyak na curious ka kung bakit pinili ni Godfrey na makipagtulungan sa akin kaysa sa iyo, hindi ba? Nagnganga ang mga ngipin ng Dragonclaw at sinabing, kailangan pa ba akong manghula? Tiyak na inalok mo siya ng mas maraming pera, di ba? Umiling si Thomas, hindi, nagkakamali ka. Hindi na ako nag-alok sa kanya ng pera. Alam mo, $200 milyong lang ang binigay ko kay Godfrey, habang doble ang ibinigay mo sa akin, $400 milyong. Walang saysay iyon. Dahil ang Dragonclaw ay nagbigay ng doble sa halaga ng ibinigay ni Thomas, dapat na pinili ni Godfrey na makipagtulungan sa Dragonclaw sa halip na si Thomas na nagbigay sa kanya ng mas kaunti. Iyon ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Maliban kung si Godfrey ay isang walang muwang. Kabanata 2273. Sa katunayan, si Godfrey ay hindi walang muwang. Siya ay napakatalino. Siya ay mas matalino kaysa sa iba dahil maaari niyang kalkulahin ang anumang tubo ng tumpak. Paliwanag ni Thomas, aside from the $200 million, I even gave Godfrey a special gift. It was the gift that made him choose to collaborate with me. Isang regalo. Tanong ng Dragonclaw, anong regalo? Mas mahalaga ba ito kaysa sa $200 million na ibinigay ko? Thomas waved his hand in dismissal. Of course not. But the gift I gave is more special, at hindi ito masusukat sa pera. Tinulyapan niya ang Pisces. Kinuha ng Pisces ang pahiwatig bago siya ngumiti ng mahina at sinabing, ang regalo na ito ay isang gaming account. Isa itong top-grade account sa Holy Beast World na may lahat ng skin, alagang hayop, mounts, at reputasyon. Ano? Mukhang natulala si Dragonclaw.
Paano maihahambing ang isang gaming account sa $200 million na ibinigay niya sa cash? Siyempre hindi. Tinabi ni Thomas, ang Holy Beast World ay kasalukuyang pinakasikat na laro. Ito ay may higit sa 10 milyong manlalaro sa buong mundo. Kung ang account na ito ay ibinebenta ngayon online, maaari itong ibenta sa $3 million. 3 milyong dolyar. Sumigaw si Dragon Claw, kahit na ang account na ito ay napakahalaga at nagkakahalaga ng $3 million, nag-alok ako ng $200 million. Umalaklak si Thomas bilang pagbibitiw at umiling. Kaya, ito ang hindi mo naiintindihan tungkol sa mga manlalaro. Kailangan mong malaman na ang isang gaming account na nagkakahalaga ng $3 million ay hindi mabibili ng salapi. Hindi mabilang na mga tao ang gustong bumili nito, ngunit mayroon lamang 5 katulad na mga account sa buong mundo. Ang mga manlalaro na nagmamay-ari nito ang mga account ay mga taong hindi nagkukulang ng pera kahit na hindi nila nilalaro ang mga account na ito, hindi nila ito ibebenta. Si Godfrey Caden ay isang tapat na manlalaro sa Holy Beast World. Kung pupunta ka sa kanyang bahay, dapat mong makita na ang kanyang bahay ay puno ng mga garage kit, sticker, at figurine, at malalaman mo kung gaano siya nahuhumaling dito ng laro. Kung maaari siyang magkaroon ng isang walang kamali-mali, top grade na account kung saan 5 lang ang available sa mundo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito masusukat sa pera. Si Godfrey ang magiging pinakamaliwanag na bituin sa Holy Beast World. Ang $200 milyong ay isang malaking halaga ng pera, ngunit hindi ito maaaring gawin siyang pinuno ng mundo ng paglalaro. Hindi siya maaaring magpakitang gila sa Holy Beast World. Ngunit ang account na ibinigay ko sa kanya ay maaaring matugunan ang kanyang mga baluktot na pangangailangan. Matapos marinig iyon ng Dragon Claw, galit na galit siya. Ano ba ito? Isa lang itong hanggal na gaming account, ngunit mas kaakit-akit ito kaysa sa kanyang $200 million. Hindi inaasahan ng Dragon Claw na matatalo siya dahil doon. Thomas continued, "So, Dragon Claw, I'm going to tell you what you said to me just now. Never easily trust a businessman because they will say whatever they can para kumita." Natigilan siya saglit bago nagpatuloy. Higit sa lahat, si Godfrey ay isang bakod. Tinanggap niya ang pera ko at tinanggap din ang bayad mo. Kaya kahit hindi siya magtrabaho sa iyo, hindi siya malulugi dahil nakuha na niya ang pera. Gaano ka kulit? Pinayaran siya ng Dragon Claw, ngunit hindi siya nagtrabaho para sa Dragon Claw. Anong kalokohan? Sa kasamaang palad, walang pakialam si Godfrey sa kanyang reputasyon. Ang laro lang ang inaalala niya. Naging pabaya ang Dragon Claw. Parehong nagbigay sila ni Thomas ng mga regalo. Gayunpaman, nag-alok lang ng pera si Dragon Claw dahil naisip niyang mabibili ng pera ang lahat. Hindi niya alam na maaaring may mas kaakit-akit pa kaysa sa pera. Para kay Godfrey, ang gaming account na ibinigay sa kanya ni Thomas ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Bukod dito, matalino rin si Thomas, hindi niya direktang ibinigay ang account kay Godfrey. Si Godfrey ay mayroon lamang account at password at maaaring maglaro ng laro. Nakalink pa rin ito sa mga dokumento ng pagkakakilanlan at telepono ni Thomas, kaya maaari itong bawiin ni Thomas anumang oras. Pagkatapos lamang na makabalik si Thomas ng ligtas ay hahayaan niyang i-link ni Godfrey ang kanyang mga dokumento ng pagkakakilanlan sa account. Kabanata 2274. Sa makatuwid, upang matiyak na magiging asset niya ang gaming account, kailangang tiyakin ni Godfrey na ligtas si Thomas. Hindi siya babalik sa kanyang salita at mananatiling isang bakod-sitter. Sa pakikitungo sa gayong tusong negosyante, kinailangan ni Thomas na mag-iwan ng puwang para sa pagmamaniobra. Iyon ang pagkakaiba ni Thomas at Dragon Claw, at ito rin ang dahilan kung bakit mas magaling si Thomas kaysa sa Dragon Claw. Matapos pakinggan ang buong paliwanag ni Thomas, si Dragon Claw ay walang imak. Ang pakiramdam ng pagiging taunan kapag kumpiyansa siyang naisip na siya ay mananalo ay nakakasira. Iyon ay ang presyo ng paglalaro ng isang maliit na lansihin. Walang muwang. Godfrey Caden. Pinili mo akong ipagkanulo para lang sa isang hanggal na gaming account. This is an unfair loss. Ang Dragon Claw ay labis na hindi nasisiyahan. Nag-iisip siya ng iba't ibang paraan kung paano siya matatalo kay Tomas, ngunit hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ng sinuhulan niya. Ito ay lubos na nakakainis. Habang inakala ng Dragon Claw na babarilan siya ni Thomas. Nakakagulat na hindi nagpaputok si Thomas. Sa halip, pinili niyang ihagis ang baril sa pond sa tabi niya.
Hindi niya kailangang gumamit ng ganoong paraan para harapin ang Dragon Claw. Kasunod nito, muling nilagyan ni Thomas ang kanyang baso ng alak. Pagkatapos, nagbuhos siya ng isang maliit na pakete ng kapangyarihan sa baso ng alak at hinalo ito ng mabuti. Ito ang antidote para sa heart severance. Magiging maayos kapag katapos mong inumin ito. Itinulak ni Thomas ang baso ng alak kay Dragon Claw at nabigla siya sa paglipat nito. Bakit? Bakit pinili ni Thomas na bitawan siya? Hindi inakala ng Dragon Claw na si Thomas ay isang mabuting tao na madaling bitawan ang kanyang biktima. At imposible pa nga para sa kanya na iligtas ang Dragon Claw dahil lamang sa siya ay nakakaawa. Magkaaway silang dalawa. Magiging malupit sa kanyang sarili kung mabait siya sa kaaway at tiyak na naiintindihan iyon ni Thomas. Gayunpaman, pinili pa rin ni Thomas na iligtas ang Dragon Claw. Kaya, bakit? Tinusubukan bang linlanggan ni Thomas ang Dragon Claw? Marahil ito ay hindi isang antidote sa baso ng alak ngunit lason. Posible iyon. Nagalinlangan ng Dragon Claw at hindi naglakas loob na inumin ito. Umalaklak si Thomas at sinabing, relax ka lang at inumin mo. Itong baso ng alak ay may tunay na panlunas. Gusto mong malaman kung bakit pinili kong iligtas ka, di ba? Simple lang. Dahil iniligtas mo ang mag-ina, ito ang gantimpala para sa ang bait mo. Ang ina at ang kanyang anak na babae. Yung nangyari kahapon. Nakita pala ni Thomas ang kabaitan sa Dragon Claw, kaya pinili niyang iligtas ang Dragon Claw. Kahit na magkaribal sila ni Dragon Claw, hindi niya pipiliin na patayin ang Dragon Claw sa puntong ito. Palaging may gantimpala sa paggawa ng mabubuting gawa. Hindi na nagatubili ang Dragon Claw. Buong lakas niyang ininom ang baso ng alak. Unti-unting gumaling ang kanyang katawan. Hindi na siya nakaramdam ng panghihina at kawalan ng lakas nang magsimula siyang mabawi ang kanyang lakas. Ang sarap sa pakiramdam. Iniunat ng Dragon Claw ang kanyang katawan at sinabing, Thomas, napagtanto mo ba na nawalan ka na ng pagkakataong patayin ako? Mabuting tao ka at napakabait mo. Ngunit ang iyong kabaitan ay papatayin ka. Isa pa, hindi mo ako mapapatay. Walang takot na sabi ni Thomas. Kabanata 2275. Pagkatapos magpahinga ng ilang minuto, naka-recover ang Dragon Claw. Nag-stretch siya at napagtanto niyang hindi na siya nanghihina. Naging energetic na naman siya. The Caden family's medicine really deserves its reputation, hindi niya maiwasang magpuri. Pagkatapos, tumingin si Dragon Claw kay Thomas at sinabing, palagi kang may tiwala sa sarili mo. Thomas, sa totoo lang ba sa tingin mo ay hindi ka magagapi? Hindi, sa tingin ko ay hindi ako matatalo, ngunit alam kong hindi ako matatalo ng mga katulad mo. Dahil lang sa katwiran ay laging magwawagi sa kasamaan, walang pakialam na sabi ni Thomas. Anong magandang kasabihan? Ang katwiran ay laging magwawagi sa kasamaan. Umalakpak ang Dragon Claw bago niya sinabi, sa totoo lang, halos maantig ako. Ayoko talagang masaktan ka, pero hindi ko kayang suwian ang superior ko. Dahil binigyan ako ng misyon na palayasin ka, kaya kailangan gawin ito. Umalaklak si Thomas. Hindi kita pinipigilan. You can do whatever you want. Be my guest. Malaki. Umangon si Dragon Claw. Let's play a clean game. You and I will compete. Kung sino ang matalo ay aalis sa Celandine City. Ano ang gusto mong kalabanan? Tanong ni Thomas. Naglabas si Dragon Claw ng dart sa kanyang coat at inilagay ito sa mesa. Makikipagkompetensya tayo dito. Umalaklak si Thomas. Aniya, gusto mo pa bang magkaroon ng dart throwing competition? Nakalimutan mo bang natalo ka noong una tayong nagkita at nakipagkompetensya sa darts? Kumpiyansa na sinabi ng Dragon Claw, syempre ang round na ito ay hindi magiging katulad ng nauna. Sa pagkakataong ito, magdadagdag tayo ng ilang mga paghihigpit. Anong mga paghihigpit? Sumama ka sa akin. Dinala ni Dragon Claw si Thomas sa isang malapit na bahay habang sinundan sila ng Pisces at Heron. Nang malapit na sila sa pinto, sa wakas ay natuklasan nilang isa pala itong bodega. Sa pagbukas ng pinto, nakita nilang wala ng laman ang bodega. Walang bagay sa loob at higit sa lahat, walang mga bintana. Sa sandaling maisara ang pinto, ito ay magiging itim. Kalimutan ang saradong pinto, kahit na binuksan ang pinto, karamihan sa mga bahagi ng lugar ay madilim at walang nakikita. Ang lugar ay karaniwang ginagamit upang mag-imbak ng malalaking kagamitan at ang mga tao ay makakagawa lamang kapag ang mga ilaw ay nakabukas.
Sabi ng Dragon Claw, pareho tayong maglalaban-laban sa bodega na ito ng patay ang ilaw. Kung sino ang matalo sa isa ay siyang mananalo. Walang ibang paraan ng pakikipagkumpetensya ang papayagan. Gumamit lang tayo ng darts. Sa madaling salita, hindi magagamit ni Thomas ang martial arts para harapin ang Dragon Claw kaya pinaghihigpitan ng natatanging martial arts ni Thomas. Sa ganoong bodega, katumbas sila ng pagiging bulag kapag pinatay ang mga ilaw. Dalawang bulag na lalaki ang umaatake sa isa't isa gamit ang darts. Magiging mahirap para sa kanila na i-target ang isa't isa sa isang maliit na silid, pabayaan ang isang maluwang na bodega, hindi ba? Naturally, magiging mahirap na makamit ang layunin. Gayunpaman, para sa mga nangungunang eksperto tulad ni na Thomas at Dragon Claw, naging posible ang lahat. Thomas, may lakas ka bang kalabanan ako? Sa totoo lang, ang kompetisyon na ito ay lubhang nakapipinsala para kay Thomas. Nilimitahan ng lahat ng kondisyon ang mga kakayahan ni Thomas na magpapadali para sa Dragon Claw. Sa kabila nito, ang isang tunay na may kakayahang tao ay hindi natatakot sa sinuman. Bakit ayaw ko? Si Thomas ay lubos na nagtitiwala. Great! Yan ang sagot na hinihintay ko. Kinawayan ng Dragon Claw ang kanyang kamay at agad na lumapit si Heron na may dalang tray na naglalaman ng 2 tumpok ng darts. Mayroong 10 darts sa bawat pile at si Thomas, gayon din ng Dragon Claw, ay kukuha ng tig-10 darts. Pagkatapos kunin ng Dragon Claw ang kanyang darts, naglakad siya papasok. Ang sino mang naunang nakapasok ay maaaring mag-okupa ng mas magandang lokasyong geographical at maaari rin niyang lihim na obserbahan at kampayman ang posisyon ng kanyang karibal. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Thomas. Nawala ang dalawa sa madilim na bodega. Pagkatapos, isinara ni Heron ang pinto ng bodega na hamarang sa huling sinag ng sikat ng araw sa pagpasok. Dahil dito, ang bodega ay naging ganap na madilim na espasyo. Kabanata 2276. Paanong madaling maalis ang iyong kalaban sa espasyong iyon? Sinubukan ng Pisces na makisali, ngunit napagtanto niyang kung nasangkot siya, maaaring hindi niya matukoy ang posisyon ng kanyang kalaban, lalo na't patayin siya. Sa ganoong kalawak na bodega, hanggat nananatiling tahimik ang kanyang kalaban, malamang na hindi niya matukoy ang kanyang posisyon gamit ang tunog. Gayunpaman, si Heron ay nagpakita ng lubos na kumpiyansa at sinabing, talagang mayabang si Thomas. Hindi siya nag-iiwan ng kahit anong kamakawag na silid para sa kanyang sarili. Natalo siya sa labanang ito sa sandaling pumasok siya sa bodega. Ganoon ba, ang Pisces ay may hitsura ng paghamak. Kumpiyansa na sinabi ni Heron, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng totoo, sinanay ni Master ang kanyang signature skill sa paghahagis ng dart sa napakahirap na lugar. Sa kapaligirang iyon, makikilala ni Master ang posisyon ng kanyang mga kalaban batay sa tunog ng kanilang paghinga at babarilan niya ang kanyang mga kalaban. Mula sa 100 metro ang layo. Ano? Hindi ba masyadong dramatic iyon? Naramdaman ng Pisces na kailangang magyabang si Heron, ngunit sa pag-iisip, teritoryo iyon ng Dragon Claw. Ang Dragon Claw ay madalas na nagsanay sa mga katulad na kakila-kilabot na kapaligiran, kaya ang kanyang kakayahang umangkop ay tiyak na mas malakas kaysa kay Thomas. Kaya, medyo mataas ang tsansa ni Thomas na mabaygo. Sa isang iglap, hindi namamalayan ng Pisces ang pag-aalala kay Thomas. Tuwak! Tuwak! 2 malinaw na tunog ang narinig. Mga tunog ng kupido na tumatama sa dingding ng bodega na nagpakaba sa mga nakarinig sa kanila. Inihagis ba ni Thomas o Dragon Claw ang mga darts? Hindi nila alam. Itinaas ni Heron ang kanyang ulo at tumayo ng walang anumang pag-aalala habang ang Pisces ay nakakaramdam ng kaba at pagkabalisa. Dagdag pa ni Heron, tama si Master. Haharapin sana natin ito sa madaling paraan, ngunit tumanggi ka. Kung pumayag kang sundin si Locke, nangyari na ba ang mga sumunod na pangyayari? Wala nang paraan para bumalik ka ngayon. Dapat palaging ang mga tao alam nila ang kanilang sariling mga limitasyon upang hindi sila magdusa. Habang nagsasalita siya, may sumigaw sa taas ng kanyang baga. Sino yun? Si Thomas ba o Dragon Claw? Habang hindi malinaw ang narinig ng 2 individual sa labas at kapwa nag-aalala, binuksan ang pinto ng bodega mula sa loob. Maya-maya, lumabas ang isang matangkad at matipunong lalaki. Si Thomas iyon. Ang lalaking nag-walkout ay si Thomas. Wala pang 3 minuto, lumabas na ang resulta. Si Dragon Claw ang sumigaw ng masakit kanina. Ang Dragon Claw ay natalo sa labanan.
Sa sandaling makita ni Heren si Thomas na naglalakad palabas na walang pinsala, nagkaroon siya ng kumpletong pagkasira ng pag-iisip. Siya ay lubos na kumpiyansa sa nakalipas na mga sandali na naniniwalang hindi matatalo ang Dragon Claw. Ngayon, totally darkened ang ekspresyon niya na parang natatakpan ng uling ang mukha niya. Hindi, imposible iyon. Patuloy na umiling si Heren. Hindi siya nang ahas na maniwala na totoo ang kinalabasan. Thomas nonchalantly said, tumawag ka ng ambulansya. Nabali ko lang ang mga kamay niya, hindi ko siya pinatay. Hindi siya mamamatay. Pagkasabi noon ni Thomas ay bigla na lang siyang umalis. Guru. Mabilis na tumakbo si Heren sa bodega patungo sa narinig niyang sigaw. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang Dragon Claw na nakahandusay sa lupa. Sa mahinang liwanag, nakita niya na nabali ang mga litid sa kamay ni Dragon Claw. Mula ngayon, hindi na siya makapaghagis ng darts. Hindi pinaganya ang Dragon Claw. Kabanata 2277. Bumalik sa Food and Medicine Hall, umupo si Thomas sa tabi ng mesa sa sulok. Ang Pisces ay kumuha ng ilang merienda, nagpuno ng isang baso ng alak at nagsilbi kay Thomas mula sa gilid. Ang Pisces ay nagkaroon ng malinaw na larawan ng sitwasyon sa unang pagkakataon. Nanalo si Thomas at tuwang-tuwa siya. Naglaban sina Thomas at Dragon Claw at talagang nanalo si Thomas. Ito ay isang bagay na dapat niyang ikatuwa at bigyang diin pa nga sa isang malaking sukat, ngunit hindi siya binigyan ng kahit anong ngiti ni Thomas. Sa kabaligtaran, ininom ni Thomas ang buong baso ng pagbibitiw ng alak. Nang maisip niya ang nangyari kanina, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Alam ng Pisces na si Thomas ay nakaramdam ng simpatiya para sa Dragon Claw at kailangan nilang tumayo laban sa isa't isa dahil sila ay nasa magkaibang panig. Talagang hindi gaanong kinasusuklaman ni Thomas ang Dragon Claw. Pinahahalagahan pa ni Thomas ang mga talento ni Dragon Claw. Mahirap para sa sinuman na sumire sa paboritong bagay ng isang tao gamit ang kanilang sariling mga kamay na maging masaya. Alam ng Pisces na masama ang pakiramdam ni Thomas, ngunit hindi niya maaliw si Thomas. Tahimik lang niyang nirefill ang wine glass ni Thomas. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam ni Thomas pagkatapos niyang uminom ng ilang baso ng alak bilang pagbibitiw. Sa oras na ito, lumakad si Blake. Umupo siya sa tapat ni Thomas, hinaplos ang kanyang kulay abong balbas, at sinabing, hindi ko inaasahan na maaawa ka sa Dragon Claw. Uminom si Thomas ng kanyang alak habang sinabi niya, syempre, ginagawa ko. Ito ay dahil nakikita ko ang aking sarili sa kanya. Pareho kaming nagmula sa magkatulad na mahirap na pinagmulan, at pareho kaming nagtrabaho ng husto. Kawakas ay nakakuha siya ng ilang mga tagumpay, ngunit natapos ang mga bagay. Para sa kanya, paano ako hindi maaawa sa kanya? Pinuno rin ni Pisces ang isang baso ng alak para kay Blake. Dinampot ni Blake ang baso ng alak, humigop, at sinabing, sa totoo lang, sa halip na kawan mo si Dragon Claw, dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Umangat ang ulo ni Thomas at tumingin kay Blake. Sa isang iglap, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Blake. Nabigo ang Dragon Claw, ngunit hindi ito nangangahulugan na nabigo si Locke. Ang kabiguan ng Dragon Claw ay isang maliit na hadlang lamang para sa Locke at ito ay napakaliit para tawaging kabiguan. Bukod pa rito, ang kabiguan ng Dragon Claw ay tiyak na magiging ganap na paghihiganti si Locke. Sabi ni Blake, patuloy mong natalo si Hayden, Lord Vadestas at Dragon Claw. This is just about humiliating Locke. Ang ginawa mo ay nakapinsala na sa pangunahing kita ni Locke at hinamon ang kanyang autoridad. Kung hindi kanya ibababa, tuluyang mawawala ng prestihiyo si Locke. Ngayon, wala nang babalikan para sa iyo. Maaari ka lamang pumunta sa lahat ng paraan at labanan ng Locke hanggang sa huli. Matagal nang inaasahan ito ni Thomas. Aniya, sabi ko sa iyo kaya kong mahulaan ang hinaharap. Ang presensya ko ay para tulungan ang Celandine City na maging malaya muli. Kailangan kong tanggalin si Locke. Sabi ni Blake, that's easier said than done. Tignan mo si Declan. Katulad mo rin ang iniisip niya. Pangarap din niyang tanggalin si Locke araw at gabi pero hindi niya magawa. Hindi natin alam kung paano ang Locke talaga ngayon. Pinuksan ni Blake ang isa pang paksa at ipinagpatuloy. Ngunit kumpara kay Locke, mas dapat kang mag-alala tungkol sa dalawa pang tao ngayon. Sino sila? Dragon Scale at Dragon Head. Paliwanag ni Blake, kapareho sila ng Dragon Claw, ngunit sila ay walang puso, walang awa, at mas malupit kaysa sa Dragon Claw.
Tiyak na ipapadala sila upang hawakan ang mga problemang hindi kayang lutisin ng Dragon Claw. Ang problema kung saan sa kanila ipapadala. Uminom pa ng alak si Blake. Kung ipapadala ang Dragon Scale, ayos lang. Ang kanyang kakayahan ay katulad ng sa Dragon Claw kaya maaari mo pa rin siyang harapin. Ngunit kung ipadala ang Dragon Head, magkakaroon tayo ng malaking problema. Labis na nag-aalala si Blake habang sinasabi niya, ang Dragon Head ang pinakamay kakayahan at tuso sa kanilang tatlo. Kung dumating si Dragon Head para harapin ka, malalagay ka sa problema. Kabanata 2278. Matapos pakinggan si Blake, hindi nakaramdam ng kaba o kahit kay titing na krisis si Thomas. He chuckled leisurely before he said, "There is always a solution." Kahit sino sa kanila ang dumating, hindi ko na sila babalikan. Para kay Thomas, talagang hindi mahalaga kung sino man ang dumating. Kung dumating ang Dragon Scale sa pagkakataong ito, kailangang dumaan ang Dragon Head sa susunod kapag natalo siya ni Thomas. Gayun din, kung ang taong nauna ay Dragon Head, darating ang Dragon Scale sa susunod. Kaya, kung sino man ang lumitaw sa pagkakataong ito ay hindi mahalaga kay Thomas. Ang pinakamahalagang tanong ay maaari bang talunin ni Thomas ang susunod na karibal na sumugod upang tumulong. Sa pag-inom ng alak, nanatiling madilim si Thomas. Unti-unting nagdilim ang langit at nagsimulang bumuhos ang ambon na tumugma sa kasalukuyang kalagayan ni Thomas. Ang ulan ay nagbigay din kay Thomas ng higit pang mga imahinasyon ng hinaharap. Sa bahay ng Visteria, nakaupo si Dragon Claw sa isang upuang kawayan na may mga bendahe ang mga kamay. Parehong may kapansanan ang kanyang mga kamay at hindi na siya makapaghagis ng pana. Ibig sabihin, talo na siya. Pagkamat nabubuhay pa siya at nagagawa pang makipagkompetensya kay Thomas sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya, siya ay isang talunan. Natalo siya kay Thomas sa kanilang gentleman's competition kaya kinailangan niyang umalis sa Celandine City. Para sa isang masamang tao, ang hindi pagtupad sa kanyang pangako ay isang pamantayan. Hanggat gusto ito ng Dragon Claw, maaari niyang balikan ang kanyang salita anumang oras. Sa totoo lang, ginawa rin iyon ng Dragon Claw dati sa kanyang buhay. Ang pagkontra sa kanyang salita ay talagang karaniwan para sa kanya. Palagi niyang iniisip na isa siyang masamang tao. Dahil siya ay isang masamang tao. Hindi niya kailangang limitahan ang kanyang sarili sa mga pamantayan ng mabubuting tao at hindi niya kailangang magtakda ng iba't ibang mga tuntunin para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nagpa siya ang Dragon Claw na tuparin ang kanyang pangako. Awkward na napagtanto ng Dragon Claw na hindi siya handang sumalungat kay Thomas. Hindi niya sinisikap na maging mabuting tao na tumyupad sa kanyang pangako. Gusto lang niyang tumakas sa Celandine City at hindi na humarap kay Thomas. Hindi siya natakot kay Thomas, ngunit ang pakiramdam ng pagpapahalaga sa mga talento ng isa't isa ay nagpakilo sa kanya. Matagal na panahon na rin simula noong naramdaman niya iyon. Nakalimutan din ng Dragon Claw kung kailan siya huling humanga sa isang tao. Kahit nakaharap niya si Locke, nakaramdam na lang siya ng takot at piniling sumunod ng walang paghanga. Nang makaharap niya si Thomas ay nakaramdam siya ng paghanga. Mayroon siyang mainit na pakiramdam sa kanyang puso na katulad ng sikat ng araw sa tagsibol na lumilitaw sa napakalamig na lamig ng taglamig. Kaya, kahit na ang kanyang mga kamay ay may kapansanan, hindi siya nag-alala o nalungkot habang siya ay nakaupo sa upuan. Sa halip, natuwa siya na sa wakas ay makakaalis na siya sa Celandine City at hindi na niya kailangan pang salungatin ang kanyang konsensya para panindigan si Thomas. Hindi talaga maintindihan ni Heren na nasa tabi niya. Noong una ay gusto niyang aliwin ang Dragon Claw, ngunit napagtanto niya na ang Dragon Claw ay nasa kakaibang magandang mood bago pa siya makapagsalita ng anuman. Kabanata 2279. Ang kanyang kagalakan ay mararamdaman ng walang anumang salita. Si Heren ay nagtrabaho kasama ang Dragon Claw sa loob ng maraming taon, kaya naiintindihan niya ng husto ang emosyon ng Dragon Claw. Alam niya kung kailan tunay na nakaramdam ng kasiyahan ang Dragon Claw at ng pekay ng Dragon Claw ang kanyang kaligayahan. Sa sandaling iyon, alam niya na ang Dragon Claw ay tunay na masaya. Natural lang na masaya ang Dragon Claw, ngunit hindi naintindihan ni Heren ang dahilan. Ang mga kamay ni Dragon Claw ay paralisado, at malinaw na natalo siya ni Thomas. Kailangan nilang maging pake ng kanilang mga gamit at umalis sa Celandine City, kaya bakit masaya pa rin ang Dragon Claw? Hindi niya talaga maintindihan.
Iyon ang pagkakaiba sa mga pag-iisip sa pagitan ng Dragonclaw at Heron. Sa sandaling iyon, dumating si Lord Vadestos sa bahay ng Visteria. Dumating siya upang bisitahin ang Dragonclaw at paalisan siya. Sa sandaling makita ng Dragonclaw si Lord Vadestos, binigyan niya ito ng isang matingkad na ngiti at kinutya ang sarili. Sorry, buddy. I'm not capable enough, so I can't help you get rid of Thomas. But you don't have to be upset. Nai-report ko na ang sitwasyon sa Celandine City. Kaya Dragonscale and Dragonhead ay lalapit na para kunin ang posisyon ko, pareho silang may kakayahan, kaya tiyak na matutulungan kanilang makamit ang iyong layunin. Si Lord Vadestos ay hindi ngumiti sa return. Dragonclaw, sigurado ka bang hindi mo sinasadya si Thomas? Tumulong siya sa sama ng loob. Sabi ng Dragonclaw, sa tingin mo, posible ba iyon? Mangyaring maniwala sa aking profesionalismo. Iba ako kay Declan, kaya hinding-hindi ako magiging traidor. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya para harapin si Thomas, ngunit ang aking mga kakayahan ay limitado, hindi ko lang siya matalo. Galit na umupo si Lord Vadestos at walang awa na hinampas ang mesa. Kung kahit na hindi mo siya kayang harapin, ang Dragonscale at Dragonhead ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa iyo, tama? Mali ka tungkol dyan, sabi ni Dragonclaw, kung sasabihin mo na ang Dragonscale ay nasa antas na katulad ng sa akin, sumasang-ayon ako. Ngunit kung sa tingin mo ay pareho ang Dragonhead, nakakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Bagamat kaming tatlo ay nasa parehong antas sa mga tuntunin ng posisyon. Ang mga kakayahan ng Dragonhead ay lampas sa Dragonscale at sa akin ang taong ito ay napakatalino kahit nagalit ako sa kanya. Kinikilala ko ang kanyang mga kakayahan, binabati kita, hindi ka pani-pani, walang madaling tanggalin si Thomas. Kung pag-uusapan, talagang nag-aalala si Dragonclaw kay Thomas. Matagal na silang kasama ng Dragonclaw, kaya alam niya kung gaano sila kikaya. Kung talagang pumunta si Dragonhead doon, nasa panganib si Thomas. Ang Dragonhead ay isang napakatalino na tao na gumagamit ng lahat ng uri ng pamamaraan. Habang tinutupad pa rin ni Dragonclaw ang kanyang pangako na parang isang maginoo, ang Dragonclaw ay isang masamang tao na walang prinsipyo. Hanggat maalis niya ang kanyang karibal, gagawin niya ang lahat. Umaasa si Dragonclaw na ang darating ay Dragonscale. Sa ganoong paraan, magagawa pa rin siya ni Thomas. Kung sa halip ay dumating ang Dragonhead, mapapahamak si Thomas. Iba ang iniisip ni Lord Vadestos. Pinagalitan siya nito. You can't deal with Thomas, kaya kahit dumating ang Dragonscale, she'll work in vain. Just as Dragonhead to come here immediately and kill that bastos, Thomas. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto sa sala sa House of Visteria. Pagkatapos, 3 figure ang pumasok sa loob. Ang taong naglalakad sa harapan ay si Declan. Bilang tagapagsalita ni Locke at kinatawan ng Celandine City, siya ang namamahala sa pagtanggap ng mga mensahero. Sabay na tumingin ang Dragonclaw at Lord Vadestos. Pareho silang curious na makita kung dumating na ang Dragonclaw o Dragonhead. Gayunpaman, 2 tao ang nakatayo sa likod ni Declan at sila ay isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay halos 2 metro ang taas at ang babae ay tila walang pakialam. Hingal. Huminga ng malalim ang Dragonclaw at lihim na nag-isip, "Oh, God." Sa hindi inaasahang pagkakataon para harapin si Thomas, ang Dragonscale at Dragonhead ay parehong nakatalaga sa parehong misyon sa unang pagkakataon. Kabanata 2300. Ang Dragonhead, Dragonscale, at Dragonclaw ay ang pinakamalakas na puwersang panlaban ni Locke. Karaniwan, isa lamang sa kanila ang ipapadala upang malutas ang isang problema. Hindi kailanman nagkaroon ng sitwasyon kung saan ang dalawa sa kanila ay pinalabas ng sabay. Gayunpaman, ito ay naiiba sa pagkakataong ito. Naunang dumating ang Dragonclaw na sinundan ng Dragonhead at Dragonscale. Sa madaling salita, ang 3 pinakamalakas na individual ay natipon sa Celandine City. Walang lungsod ang nagkaroon ng ganitong karangalan noon. Inilagay din nito si Thomas sa malaking panganib. Lumakad ang Dragonscale ng buong pagmamalaki at umikot. Dragonscale before she contemptuously said, "Hindi mo man lang kaya ang isang lugar tulad ng Celandine City." Dragonclaw, binaygo mo talaga kami. Malakas na nagsalita ang Dragonhead, ang 2 metrong taas na higanti. Kung hindi mo pinabayaan ang iyong tungkulin, pareho tayong hindi kailangang sumugod.
Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon, ngunit kailangan nating sumuko sa ating trabaho at maglakbay sa lungsod ng Celandine upang iligtas ka. Dragonclaw, alam mo ba kung anong malaking basura ka? Pinamaliit na nila ang Dragonclaw sa mga normal na araw, kaya hahamakin lang siya sa sitwasyong iyon. Tumabi si Heren at palihim na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nakita niyang hindi patas para sa Dragonclaw, ngunit ano pa ang magagawa niya? Ang kanyang katayuan ay nag-disqualify sa kanya mula sa pagsasalita sa sandaling iyon. Tumawa si Dragonclaw at sinabing, "Oo, hindi ko kaya kailangan kitang tulungan." Si Lord Vadestos, na nasa gilid, ay walang pakialam sa hinaing at hidwaan sa pagitan nila. Nababahala lang siya sa pagpatay kay Thomas. Hindi mahalaga kung sino ito basta mapatay nila si Thomas. Ang isang pusa na maaaring manghuli ng mga daga ay isang magandang pusa anuman ang hitsura nito. Gayunpaman, itinaas ng Dragon Scale ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag magmadali. Kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay bago natin harapin ang ating kaaway. Bago natin harapin si Thomas, kailangan muna nating lutisin ang ating sariling panloob na alitan." Panloob na salungatan. Ano iyon? Tumingin si Lord Vadestos kay Declan. Para kay Lord Vadestos, ang tinatawag na panloob na salungatan ay kailangang tungkol kay Declan na nakipagsabuatan sa kanilang karibal. Siya ay mali, bagaman. Walang pakialam ang Dragon Scale kay Declan. Nakatayo lang siya sa harap ng Dragonclaw at sinabing, "Batay sa pangyayaring ito, hindi ka karapat-dapat na maging kapantay ko at ng Dragonhead. Ang iyong pagganap ay nabigo ang Emperor ng Locke, kaya inutusan tayo ng kanyang kamahalan na bigyan ka ng parusa. Siyempre, kung nabigo ka, may kaparusahan. Isa iyon sa mga estilo ni Locke. Ngunit, ano ang magiging parusa sa pagkakataong ito?" Mula sa sinabi ng Dragon Scale, maaaring hulaan ng isa na ang Dragonclaw ay ibababa. Baka mabakant ang posisyon niya at ibigay sa mas may kakayahan. Tamang-tama, sinabi ng Dragon Scale, "Ayon sa utos ng kanyang kamahalan, Dragonclaw, wala ka ng parehong rango sa amin." Umalaklak si Dragonclaw bilang pagbibitiw. Inasahan na niya ang magiging resulta. Ang kanyang pambihirang promosyon ay dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Ang kanyang kamakailang pagkatalo ay nagpatunay na ang kanyang mga kakayahan ay limitado. Sa makatuwid, siya ay natural na mababawasan. Hindi yun nakakagulat. Pero minamaliit pa rin niya si Locke. Dragon Scale continued to say, "Dragonclaw, do you think it's just as simple as being demoted? You're wrong. Natalo ka kay Thomas at ikinahiya ang kanyang kamahalan. Isa pa, ang iyong mga kamay ay paralisado, kaya nawala ang iyong halaga. Ang taong katulad mo ay hindi na kwalipikadong magtrabaho para sa kanyang kamahalan." Nang marinig iyon ng Dragonclaw, naramdaman niya na may mangyayaring mali. Mukhang nagplano silang magpatupad ng harsh punishment. Gaya ng nahulaan niya, ang parusang natanggap niya pagkatapos ay lubhang malupit. Tinabi ng Dragon Scale, "Inalis na ang iyong pangalan." Nagsumikap siya ng maraming taon at itinaya ang kanyang buhay para ipaglaban ang swerte, kaya dapat may kwenta ang kanyang mga kontribusyon, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, naalis lang ang kanyang pangalan dahil sa isang pagkabigo. Kung siya ay na-demote, posible pa rin siyang gumawa ng paraan hanggang sa isa pang promosyon. Kapag naalis na ang kanyang pangalan, hindi na maibabalik ng Dragonclaw ang kanyang pinakamataas na posisyon.